Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon, lalo pat sinasabi niya sa atin ngayon sa ating mga pagbasa, hindi tayo nag-iisa. Siya'y ating kasama, ipagtatanggol niya tayo. Upang tayo maging marapat sa misa pasasalamat na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Panginoon, sa mga pagkakataong nagkasala kami, sinasadya man namin o hindi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, sa mga pagkakataong kami nagkulang kami magmahal, umunawa, magpatawad, magpakabuti, lumapit sa iyo, sumunod sa iyo, humihingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, para sa aming mga pangangailangan na ikaw ang pinaka-nakakaalam, humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Yumuko tayo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga nagpapamisa, mga may sakit, mga nag-aalaga sa kanila, mga kababayan natin na nagtatrabaho, minsan sa malalayong lugar pa para sa kanilang pamilya. Magdasal natin sila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siyang tagapamagitan, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, masighi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapangunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib ng bagong pananampalataya. Maging lalaki, maging babae ay madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasol siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus,
ang inyong inuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo, narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nakakakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakakita at hindi kumakain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo sa isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbabalita sa akin sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal na Jerusalem at naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinasabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hiniram ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil at sa mga hari at mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at pinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumarito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na dilang mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ng poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo
tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang mga nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na para sa mga kapatid nating may sakit, para sa mga nag-aalaga sa mga may sakit, at para sa mga kababayan natin sa ibang bansa, ibang lugar, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Mabuhay po kayo, ang pulang lasong ito na suot kong lagi ay para pagpupugay sa inyo. Alam po ninyo, may mga bersikulo sa Biblia na hindi natin pinagtutuunan ng pansin, daan-daanan lang natin, binabaliwala natin, kaya hindi ito nagkakaroon ng magandang epekto sa buhay natin. Pero kung sakaling ating seryosohin, malaki ang maitutulong sa atin. Halimbawa na lang po ay ang dalawang bersikulo na kukunin natin, una mula sa ating unang pagbasa at yung isang bersikulo galing naman sa ating gospel reading. Yung sa ating unang pagbasa, yung bersikulo nang mangusap ang Panginoong Jesus kay Saul. Anong sabi niya? Saul, Saul, bakit mo ko inuusig? Jesus was referring to the Christians who were being persecuted by Saul that time. Sinasabi ng ating Panginoong Jesus na sa pag-uusig ni Saul sa mga Kristiyanong ito, siya mismo ang inuusig, pinapahirapan, sinasaktan, pinapatay ni Saul. Kung ito pong bersikulong ito ay ating siseryosohin, na kapag nang-aapi, nang-aargabyado, may ginagawa tayong masama sa kapwa natin, lalong-lalo na sa taong sumusunod sa Panginoon natin. Mang-api pa kaya tayo? Gumawa pa kaya tayo ng masama? Manakit pa kaya tayo? Either sa salita at sa gawa? Mambuli ka pa kaya? Manloko ka pa kaya? Manghiya ka pa kaya? Magpa 5-6 ka pa kaya? Magyabang ka pa kaya? Mang-argabyado ka pa kaya? Kung alam mo who you are messing with. Gusto ko po yung eksena sa John Wick nang malaman ng iba't ibang mga characters, mainly dun sa mga kontrabidang characters, kung kaninong kotse ang ninakaw at kung kaninong aso ang pinatay ng anak ni Vigo. Si Vigo ang leader ng isa sa pinakamakapangyarihang sindikato dun sa pelikula. Napakamakapangyarihan niya, napakabagsik niya. Pero nang malaman niya kung kaninong kotse ang ninakaw ng anak niya, kung kaninong aso ang pinatay ng anak niya, wala siyang ibang nasabing salita kundi, OH. Sumunod na eksena, kinumpronta ni Vigo ang anak niya na very cool pa, very proud pa sa ginawa niya. Pero sinikmuraan niya upang ipaunawa dito ang tindi ng ginawa nito. Na para bang sinabi ni Vigo sa anak niya, it's not just a car. It's John Wick's car. It's not just a dog. It's John Wick's dog. Para bang sinasabi sa anak niya, sana ninakaw mo na lahat ng kotse sa buong mundo. Pinatay mo na sana ang lahat ng aso sa buong mundo. Wag lang ang kotse at aso ni John Wick. Dagdag pa ni Vigo sa anak niya, I saw him kill 3 men with just a pencil. With just a pencil. I gave him an impossible task. A job no one has pulled off. The bodies he buried during that day laid the foundation of who we are right now. Ano yung naging reaksyon ng anak ni Vigo nang malaman niya ang lahat ng ito? Di ba't parang naumid ang dila niya? Parang naubusan ng laway ang bibig niya? Parang nanuyo ang lalamunan niya at wala siyang ibang nasabing salita kundi yung nauna ring sabihing salita ng ama niyang si Vigo. Because they realized who
Or is I messing with John Wick? Kapatid, pwedeng sa tingin mo, ordinaryong tao lang ang inuusig mo. Katulong mo lang, empleyado mo lang, kasama mo lang sa trabaho. Mahirap na kapitbahay lang, kakilala, kaibigan. O ang sabi mo nga, asawa mo lang, anak mo lang, kapatid mo lang, na mahirap lang, na walang pinag-aralan, o magulang, lolo o lola na may karamdaman. Pwedeng sa tingin mo, sila'y ganyan lang. Pero aware ka ba? Kilala mo ba kung sino ang nagmamay-ari sa kanila? Baka sakaling malaman mo, huli na. At baka pag nalaman mo, ka na lang. Sa harap ng Diyos, sa kanyang kaningningan, sa kanyang kaliwalhatian, sa kanyang kapangyarihan, habang siya'y napapalibutan ng makapangyarihang mga hukbo ng mga anghel. At sabihin niya sa iyo, nang pagmalupitan mo ang taong ito, nang apihin mo ang katulong mo, nang hiyain mo sa Facebook ang taong ito, nang hindi mo patawarin ang taong ito, nang lokohin mo ang asawa mo, nang saktan mo ang anak mo, nang pabayaan mo ang may sakit na lolo o lola mo, nang ibaon mo sa utang ang kapitbahay mong walang-wala nang maibigay sa iyo. Pero pinatubuan mo pa rin ng sobra-sobra ang utang nito sa iyo. Ako ang inusig mo. Ako ang sinaktan mo. Ako mismo. Malamang sa tayo'y maumid at oh no. And so the next time we are to mess with someone, ask, who are you messing with? Hindi po totoo si John Wick. At kung totoo man si John Wick, kung meron mang John Wick, mayroong hamak na mas makapangyarihan kaysa kay John Wick. Ang totoong makapangyarihan, si Jesus. He once and for all defeated his most powerful enemy, Satan, with just a wooden cross. He was given an impossible job, a task no one has ever pulled off. He did it. He made it. And He laid the foundation of who we are right now. You are messing with Jesus. Baka sakaling matauhan tayo, matakot tayo, makonsensya tayo, kilabutan tayo. At hindi naman din mahirap malaman kung sinong pag-aari ni Jesus. Ako, ikaw, lahat ng tao, lalo tigit ang umaasa sa wala kundi sa kapangyarihan lamang ni Kristo. Yung bang mga taong pag inapi mo, walang ibang igaganti sa iyo kundi mga salitang, bahala na ang Diyos sa iyo. On the other hand, sa parte naman po ng kahit sino sa atin na inuusig, inaapi, sinasaktan, tandaan po natin at we are not alone. We are not on our own. At yan po ang sinasabi sa atin ng isang bersikulo naman sa ating gospel reading na sabi ko nga, daan-daanan lang natin pero kung siseryosohin natin, malaki ang magagawa sa atin. Ito yung sinabi ng ating Panginoon that whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. So ang ating Panginoong Jesus, lalo na sa banal na Eucharistia, ay hindi lamang nananatili dito sa simbahan, napuntahan lang natin at iiwanan. Hindi. Siya ay kasama natin, nananahan sa atin. Kaya hindi talaga tayo mahina, malakas tayo. Hindi tayo minorya, tayo'y mayorya. Hindi tayo dihado, tayo'y liyamado. At higit sa lahat, ang Panginoon ang siyang nasasaktan. Mas nasasaktan, mas inuusig kapag sinasaktan at inuusig tayo. Kaya makakasigurado tayo, nagagawa siya ng paraan upang tulungan tayo at kung kinakailangan, ang ipaghiganti tayo. In fact, pwede nating sabihin, either directly or sa isip at sa puso lang natin, sa mga nang-aapi sa atin, you don't realize, you don't understand who you are messing with. Hindi ako ordinaryong tao lang. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y mahal ng Diyos. Kasama ko ang Diyos. So isipin po ninyo, how much burden yung nawawala sa atin kapag yung dalawang bersikulong yan ay sineryoso natin. Yung una, na tayo'y mahal ng Diyos. Tayo'y pag-aari ng Diyos. At yung pangalawa, kasama natin ang Diyos. 2 Timothy 3:16-17 reminds us that all Scripture is inspired by God and therefore useful for teaching, for correcting,
and for training in righteousness, so that the one who belongs to God may be competent and equipped in every good work. Lahat ng bersikulo, lahat ng sinabi ng Diyos sa Biblia ay tama at totoo, and therefore mapapanaligan natin. Kaya sana wala tayong mga bersikulong daan-daanan lang, baliwalain, katulad ng mga bersikulong ngayon ay napagnilayan natin dahil malaki ang maitutulong nito sa atin. Hindi tayo manguusig at magiging matatag tayo sa panguusig. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam sapagkat kong mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat alam niya. diringgin ng Diyos Alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, maging maliwanag sana sa akin lagi na Ikaw ay nasa sa mga taong nakakasalamuha ko lagi. Huwag nawa akong gumawa ng mga bagay, magsabi ng mga salita na makapananakit sa iba, lalo pa sa mga taong nagdurusa na. Marami ng problema, marami ng pinagdaraanan dahil dapat alam ko rin ang kanilang pakiramdam. Ayoko rin na ako'y nakasubsob na tapos ako'y mas itutulak pa. Yung problemado na ako pero ako'y mas aapihin pa. Lord, patawad sa kung nagkasala ako ng ganito. Tulungan mo ako kapag inuusig ako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Siya na may puso. Lalo na para sa mga nangangailangan ng tulong niya. Yung mga walang ibang sasaklolo, kundi ang Diyos lang talaga. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Walk in the presence of God. Remain in God. At mas mararamdam mo ang kapangyarihan niya, ang tulong na gagawin niya, ang mga milagrong makikita niya, ang mga problemang ireresolve niya. Mayroong magandang mangyayari. Hindi ka nag-iisa. Basta always walk in His ways. Huwag mo hayaang pasamain ka ng mga masamang nangyayari sa iyo. Mas liyamado ka, mas kumpleto ka, sobra ka pangako kay Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay po.
sa iyong damanan, katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasama't Mahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugdan at kami gawin mo nga sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magsalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magmakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo Panginoong Jesus, nagbigay ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka
sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang Diyos Ama, tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Sadyang kapos ang ating pagkatao, upang tupdin ang tawag na maging lingkod. Ngunit walang pangamba, pagkat kapiling siya. Siya ang buhay ng ating buhay. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat At sa sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing
tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as one